Mga hayop na may pinakamahabang dila sa buong mundo. Alam nyo ba? Nasa Pilipinas ito. Pinoy's World TV. Hihihihi. Number 12. Giraffe. Kung body ratio ang pag-uusapan, hindi siya ang champion. Pero impressive pa rin ang dila nito dahil umaabot ito ng humigit kumulang 45 hanggang 50 centimeters. Para itong mahabang matibay at flexible na kamay na ginagamit ng giraffe para pumitas ng dahon sa matitinik na puno ng akasya. Ang kakaiba pa dito, kulay dark purple or bluish black ang dila ng giraffe. Sinasabing nakakatulong ang dark color na ito para maprotektahan ang dila sa araw dahil halos buong araw silang kumakain sa ilalim ng matinding init. Isipin mo, kung araw-araw mong ilalabas ang dila mo habang kumakain sa open savanna, kailangan talaga ng natural sun protection. Ang dila ng giraffe ay hindi lang mahaba kundi prehensile. Ibig sabihin, kaya nitong humawak at pumulupot sa dahon para itong sariling tool na mas precise pa sa kamay ng tao kapag namimitas ng pagkain sa matitinik na sanga. Number 11. Okapi. Kung ang giraffe ay sikat, ang okapi naman ay parang secret cousin nito. Mukha itong kombinasyon ng kabayo, zebra at giraffe pero ang totoong kamag-anak giraffe talaga. Matatagpuan ang okapi sa kagubatan ng Democratic Republic of Congo at may dila rin itong sobrang flexible. Ang dila ng okapi ay umaabot ng humigit kumulang 35 hanggang 45 centimeters. Ginagamit nila ito para kumuha ng dahon, sanga, prutas at pati na sa paglilinis ng sariling katawan. Isa sa pinaka-interesting fact dito, kaya raw abutin ng okapi gamit ang dila nito ang sariling mata at tenga. Ibig sabihin, kung may dumi o insekto sa mukha, hindi na din ito kailangang kamay. Dila na ang bahala dito. Sa body ratio, mas impressive ang okapi kaysa sa maraming malalaking hayop. Dahil hindi naman ito kasing taas ng giraffe pero napakahaba pa rin ng dila. Sa tahimik na kagubatan, malaking advantage ito dahil kaya nitong kumain ng dahon nang hindi kailangang masyadong gumalaw o gumawa ng ingay. Number 10. Sun bear. Itong pinakamaliit na bear sa buong mundo pero isa ito sa may pinaka-useful na dila sa animal kingdom. Ang dila nito ay umaabot ng mga 20 hanggang 25 centimeters. Sa sobrang haba kung ikukumpara sa laki ng katawan nito Diyos ko, hindi mo ma-imagine. At hindi ito pang display lamang ha, panghanap buhay talaga ito. Ginagamit ng sun bear ang mahabang dila para sumipsip ng honey, kumuha ng termites at hulughugin ang maliliit na siwang sa puno. Kaya minsan tinatawag din itong honey bear. Kung ang ibang oso ay umaasa sa laki at taas, ang sun bear ay may espesyal na equipment para sa pagkain na nakatago sa butas, pugad at sirang kahoy. Kahanga-hanga rin kahit maliit ang sun bear kumpara sa polar bear or grizzly. Napakalakas ng panga at kuko nito. Kaya nitong buksan ng kahoy, tapos dila naman ang pagpasok para kunin ang laman. Parang teamwork ng claws and tongue. Number 9. Woodpecker. Ito'y hindi lang sikat dahil sa pagtuktok sa puno. Mas nakakamangha ang dila nito dahil sa ibang species ang dila ay mas mahaba pa kesa sa tuka at halos bumabalot sa loob ng bungo kapag hindi ginagamit. Oo, parang nakarap sa loob ng ulo ang dila nito. Ginagamit ng woodpecker ang dila para sungkitin ang larvae, langgam at ibang maliliit na hayop sa loob ng kahoy. May mga dila silang barbed, sticky at sobrang precise. Kapag nakagawas na sila ng butas sa puno, hindi sapat ang tuka lang. Kailangan nila ng mahabang dila para abutin ang pagkain na nasa loob ng tunnel. Sa body ratio, impressive ito dahil maliit lang ang ibon pero ang dila ay umaabot ng malayo sa loob ng kahoy. Isa ito sa pinaka-weird pero genius designs sa kalikasan. Hindi mo kita sa labas pero sa loob ng ulo ng woodpecker, ay Diyos ke! May nakatagong tool na parang flexible spear. Number 8. Frog or palaka.
Kapag sinabi nating mabilis ang dila, isa sa unang papasok sa isip palaka. Maraming frog species ang kayang ilabas ang dila ng sobrang bilis para hulihin ang langaw, kuliglig at iba pang maliliit na prey. Ang dila nila ay hindi lang mahaba, sobrang sticky pa. Ang fascinating fact dito, ang dila ng palaka nakakabit sa harap ng bibig, hindi sa likod gaya ng sa tao. Kaya kapag umatake ito, parang bumabaliktad palabas ang dila at dumidikit sa prey. Sa ilang species, napakabilis ng strike kaya halos hindi mo makita kung hindi naka-slow motion. Hindi lahat ng palaka pare-pareho ang haba ng dila pero bilang grupo, napakataas ng tongue efficiency nila. Maliit ang katawan pero kaya nilang manghuli ng hindi kailangan lumapit ng sobra. Para silang may natural slingshot na basa, sticky at deadly para sa mga insects. Number 7. Giant Anteater. Dito na papasok ang isa sa pinaka-iconic na mahahabang dila sa mundo. Ang dila nito ay umaabot ng halos 60 centimeters at parang manipis na spaghetti na may sticky saliva. Wala itong ngipin kaya ang buong feeding style nito ay nakadepende sa dila. Kapag nakakita ito ng anthill or termite mound, ginagamit nito ang malalakas na kuko para buksan ang pugad. Pagkatapos, mabilis na ipapasok at ilalabas ang dila ng maraming beses para dumikit ang mga langgam at anay. Hindi ito basta dila, parang living glue trap pa ito. Sa isang araw, maaaring kumain ang giant anteater ng libu-libong langgam at anay, pero hindi niya inuubos ang isang pugad ng sobra dahil kailangan niyang lumipat-lipat para hindi tuluyang maubos ang food source. Sa body ratio, hindi siya kasing taas ng ibang nasa listahan pero sa land mammals, isa siya sa pinaka-famous at pinaka-specialized pagdating sa mahabang dila. Number 6. Pangolin. Isa sa pinaka-unique na mammal sa mundo dahil may kaliskis ito, walang ngipin at sobrang haba ng dila. Sa ilang pangolin species, ang dila ay maaaring halos kasing haba ng katawan kapag hindi kasama ang buntot At ang mas kakaiba dito, ang dila nila ay hindi lang basta nakakabit sa bibig. Umaabot ang attachment nito hanggang sa malalim na chest area. Ginagamit ng pangolin ang sticky tongue para kuhanin ang ants at termites sa makikitid na butas. Dahil wala silang ngipin, nilulunok nila ang pagkain at tumutulong ang tiyan nila sa pagdurog ng kinain. Parang anteater din ang diet nito, pero armored version. Ang nakakalungkot, ang pangolin ay isa sa pinaka-trafficked animal sa buong mundo dahil sa illegal wildlife trade. Kaya habang interesting ang dila nila, mahalaga ring tandaan na mas dapat silang protektahan kaysa gawing pet, souvenir, or illegal product. Number 5. Philippine Pangolin or Palawan Pangolin. Siyempre, hindi mawawala ang entry mula sa Pilipinas. Ito'y kilala rin bilang Palawan Pangolin. Endemic ito sa Palawan at nearby islands. Ibig sabihin, dito lang talaga ito natural na makikita sa mundo. At gaya ng ibang pangolins, meron itong sobrang habang sticky tongue na ginagamit para kumuha ng ants and termites. Hindi ito hayop na madalas makita dahil nocturnal ito. Mahiyain at kadalasan gumagalaw sa gabi. Kapag nanganganib, bumibilog ito na parang armored ball gamit ang matitigas na kaliskis bilang depensa. Pero kahit mukhang matibay, isa ito sa mga hayop sa Pilipinas na matindi ang banta dahil sa poaching at habitat loss. Ang Philippine Pangolin ay perfect example na hindi kailangang malaki ang hayop para maging amazing. Sa tahimik na kagubatan ng Palawan, may hayop na may dila na parang secret weapon. Mahaba, malagkit at ginawa para sa buhay na halos hindi natin nakikita. Number 4. Tube-lipped nectar bat. Ito ang isa sa pinaka-surprising sa listahan. Ito'y maliit na paniki mula South America, pero may dila itong napakahaba kumpara sa katawan. Sa mga mammals, tinuturing ito na isa sa may pinakamahabang dila relative to body size. Ang dila nito ay ginagamit para abutin ang nectar sa mahabang bulaklak. Kapag hindi ginagamit, hindi basta kasya sa bibig ang dila.
Kaya may espesyal itong lugar sa loob ng katawan kung saan nakatago ang sobrang haba. Para itong paniking may built-in straw na nakatupi sa loob. Dahil sa ganitong adaptation, may mga bulaklak na halos espesyal na nakadesign para sa ganitong klase ng pollinator. Habang sumisipsip ang bat ng nectar, nakakatulong din ito sa paglipat ng pollen. Ibig sabihin, hindi lang siya kumakain, tumutulong din siya sa reproduction ng ibang plants. Number 3. Chameleon. Pagdating sa dramatic tongue attacks, mahirap talunin ang chameleon. Maraming chameleon ang kayang maglabas ng dila na umaabot sa halos kasing haba o mas mahaba pa kaysa sa katawan nila. Sa ilang species, umaabot ito hanggang 2 beses ng body length nila. Imagine kung ganito kalaki ang isang chameleon. Ganito kahaba ang tongue niya. Ang dila ng chameleon ay parang biological catapult. Kapag may nakita itong insect, tititig muna ito gamit ang 2 matang kayang gumalaw ng magkahiwalay. Kapag nakalock na ang target, biglang puputok palabas ang dila sa sobrang bilis. Sa dulo nito, may sticky pad na nakakapit sa prey. Ang mas astig pa dito, hindi lang haba ang puhunan. Precision din. Kahit maliit na insekto sa dulo ng sanga, kaya nitong tamaan. Kaya ang chameleon ay hindi lang master of camouflage, kundi master din ng long-range tongue hunting. Number 2. Rosette-nosed pygmy chameleon. Mas maliit pero mas nakakabilib. Ito ay mula sa Tanzania. Dahil maliit ang katawan nito, mas matindi ang ratio ng dila kumpara sa size. May mga pygmy chameleons na halos ilang centimeters lang ang katawan, pero ang tongue strike nila ay umaabot ng sobra sa inaasahan sa ganitong kaliit na hayop. Dito mo makikita na sa body ratio, hindi laging panalo ang pinakamalaki. Minsan, ang maliit ang mas extreme. Para sa isang maliit na chameleon, ang mahabang dila ay life or death tool. Hindi nito kailangang habulin ng prey. Kailangan nitong pumwesto, maghintay at tumira ng mabilis. Sa mundo ng maliliit na reptiles, ang dila ay parang high-speed weapon. Isang maling galaw ng insekto, tapos game over agad. Number 1. Wallace Sphinx Moth. Ang nag-iisang insect sa listahan. Hay! Ito ang may isa sa pinaka-extreme tongue-to-body ratio sa animal kingdom. Ang proboscis nito ay maaaring umabot ng mahigit 28 centimeters na mahigit 4 na beses sa haba ng katawan nito. Imagine, kung ganito kaliit ang moth, ganito kahaba ang kanyang dila. Ginagamit nito ang proboscis para abutin ang nectar sa sobrang lalim na bulaklak. Lalo na sa Madagascar orchid na may napakahabang nectar tube. Matagal na itong konektado sa famous prediction ni na Charles Darwin at Alfred Russel Wallace. Dahil nang makita ang orchid na may sobrang lalim na nectar spur, hinulaan nilang dapat may moth na may sobrang habang dila para maabot yon. At tama sila. Sa kalikasan, minsan parang may lock and key system. May bulaklak na sobrang lalim at may insektong may sobrang habang dila. Kaya ang Wallace's Sphinx Moth ang perfect champion ng listahan natin. Maliit ang katawan, pero ang dila ay parang biological straw na lampas-lampas sa sariling size. At yan, ang mga hayop na may super duper habang mga dila. Ano sa tingin nyo ang pinaka-amazing sa mga hayop na nasa listahan? I-comment nyo naman. O baka naman ang mahabang dila na nakita ninyo eh. Tik-tik. At syempre, kung nagustuhan nyo ang ating video, please comment, like, share, at subscribe na. Kasi may Pinoy dito, may Pinoy doon, may Pinoy dyan, at may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like,
share, and comment na lang ha. Goodbye guys!